Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, pagsalo tayo sa salita ng Diyos. Kabanalan, sama nasa salalay ang kabanalan. Ang kabanalan po ay nasa salalay sa ating pagtutuon ng ating buhay sa kalooban ng Diyos na una niyang ipinahayag sa lumang tipan sa 10 utos. Pinagyaman at iningatan ng mga Hudyo sa kanyang mga tradisyon. At naabot ang taluktok nito nung sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesu Kristo. So ang kabanalan, hindi lang pagtupad ng batas, but lalong higit ang pananampalataya kay Jesu Kristo. Ngayon po ay ating pakinggan ang salita ng Diyos ngayong ika-22 linggo sa pangkaraniwang panahon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng mga tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod nyo'y ang turo ng tao." Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmula ang masamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangulunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Kamakailan po noong nakaraang buwan ay naulat sa ating pahayagan na maraming lugar sa Pilipinas ang nagkaroon ng food poisoning, lalo na sa mga mag-aaral. Andyan sa may parting Surigao, Butuan, Davao, kasama na dyan sa may parting Caloocan, at kamakailan lamang dyan sa Calamba, Laguna. Kailangan nating mag-ingat sa ating mga kinakain, ba't lalong higit, dapat tayo naglilinis ng ating kamay dahil ang kamay ay siyang laluyan ng mga bakterya na pwedeng makasama sa ating tiyan. Tayo naman po ay sumasang-ayon sa kanyang payo at tanggap naman natin ito. Tutal, sinasabi din natin na cleanliness is next to godliness. Kayon po sa ating ebanghelyo, parang dyan nakafocus ang pagpapalitan ng puro-puro ni Jesucristo at mga Pariseyo tungkol sa paghuhugas ng kamay. But it has nothing to do with table manners etiquette, lalong hindi din ito tungkol sa hygiene, but tungkol sa moral defilement. Na kapag hindi tayo naghugas ng kamay, ay pwede tayong ituring na marumi sa mata ng Diyos. Dati-dati po, itong paghuhugas ng kamay ay para lang sa mga pari. Lamang ito ay inag-lies na nila
sa lahat ng mga Hudyo bilang pagpapahalaga nila sa kanilang identity as a chosen people of God sa gitna ng karatig nilang pook. Sa makatwid, ang paghuhugas ng kamay bilang bahagi ng manang turo nila ay is not to lose into trivialities, but on the contrary, to demonstrate the seriousness of their desire to fulfill the will of God through their traditions. Lamang ang mga tradisyon po nila para bang sing bigat at sing halaga na rin ng kalooban ng Diyos sa batas. Nagtaka nga sila kung bakit si Jesucristo at ang kanyang mga alagad ay hindi naguhugas ng kamay bago kumain. Dalawa po ang sagot ni Jesucristo sa kanila sa mga Pariseyo. Ang una ay sinabi ni Jesucristo na you honor me with your lips. Hindi nanggagaling sa inyong puso dahil yung mga tinuturo ng mga tradisyon, wawalang say sa inyo ang kalooban ng Diyos. Parang pinagpantay nyo at mas mahalaga pa ang turong mana kaysa sa kalooban ng Diyos. At ang pangalawa na mas matinding sagot ni Jesus ay ang nakarurumi sa tao sa harap ng Diyos ay hindi yung mga pagkain pumapasok sa kanyang sistema, kundi yung masasamang gawa laban sa kapwa na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. At dito po binanggit ni Jesucristo ang lahat halos na kasama ang ating ginagawa sa isa't isa, whether it's theft, larceny, greed, arrogance, unchastity, ang lahat ng ito. Ang object ng ating kasamaan ay yung nasira na relasyon natin sa ating kapwa. Maganda pong ilagay natin sa konteksto itong sinasabi ni Jesucristo ngayon na makipagpalitan niya sa Pariseyo. Ang una po ay nangyari ito sa gitna ng the generous feeding of the hungry multitude. Kasama niyan ay naroroon ang the extravagant description of the summary of the healings of Jesus. Alalong bagay ang laki-laki ng grasya na nakalaan sa atin para sa Diyos kung ikakambing mo sa usapin ang paghuhugas lang ng kamay na inyong pinag-aawayan. But maliban dyan, sa may kaliitan or very petty itong paghuhugas ng kamay vis-a-vis sa grasya ng Diyos, tinapos din ito ang ebanghelyo na ito sa pamamagitan ng pagpapagaling ni Jesucristo sa dalawang pagano, isang Syrophoenician woman at ganoon din po sa deaf youth in the city of Decapolis. Dahil sila'y mapagano, obviously they have no knowledge of the traditions, neither of ritual purity. Ang na-experience lang nila ay ang grasya ng Diyos na nagpabuo sa kanila. Therefore, si Jesus, He is not only criticizing the tradition and ritual purity of the Jews. He is inaugurating a new era ng bagong pakikipag-ugnay sa Diyos, ng bagong batayan ng kabanalan sa Diyos, na dilibatya hindi ng batas, kundi ang pakikipag-ugnay sa Kanya na siyang sinugo ng Ama, ang kabuuan ng kalooban at utos ng Diyos. Kaya ang hamon po sa atin itong ebanghelyo, una tigit sa lahat, ay ating i-distinguish ano ba yung batas, ano ba yung kalooban ng Diyos, ano ba yung mga turong mana at mga tradisyon. Naku, kung minsan po, pinag-i-equate natin yan and we cling to traditions kahit na ito hindi na napapanahon. At ang pangalawa po na sinasabi sa atin ito ay ang pagpapalaya sa ating scrupulous conscience. Kapag batas po kasi yung inasahan natin, walang sawa natin i-distinguish ano ba yung tama o mali. This is not a knowledge proper to human person. Hindi tayo pwedeng mag-distinguish kung anong tama at mali. Di habang ginagawa natin ito, puro na lamang tayong nahihirapang gumalaw dahil natatakot tayo na maparusahan at gumawa ng kamalian. So we develop a scrupulous conscience, maliliit na bag natin na hindi naman natin kagustuhan ay nakakabagabag sa atin. Samantalang yung malalaking issue tulad ng kawalan ng katarungan, o walang pakikialam sa mga mahihirap at pagmamalasakit sa pagdararaho, hindi tayo nababagabag. Pero yung hindi ka nakakomunyon, hindi ka nakasimba, dahil ikaw ay nasa biyahe, nakukumpisan. Pero yung pagsawalang bahala sa kapwa, hindi. But lalong higit, ang sinasabi po ng ating ebanghelyo, ang kabanalan, hindi na sa batas natin isasalalay. Ang batas, wala na ngayong kakayanan na i-justify tayo sa Diyos. Kundi, ang katauhan ni Jesucristo
Siya yung taluktok at lubusang pagpapahayag ng Diyos kung ano yung kalooban niya sa atin. Therefore, we are saved not by law, but our relationship with Jesus. Nangangahulugan po yan na sa halip na tayong walang sawang nagdidetalye kung ano yung tama at mali, mabuti at masama, tayo'y pasakop sa kalooban ng Diyos to us to know God and let God know us in Jesus. Samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Pinupuri namin, Ama, ang iyong pangalan dahil sinugo mo ang iyong anak upang ipahayag sa amin ang iyong kalooban at bigyan kami ng lakas na matupad ito sa pamagitan niya. Ito po ay hinihiling namin sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang salita ng Diyos. Ako po si Father Baltasar Rubico, OFM, ng Santuario de San Antonio, Forbes Park, Makati, na muli nag-aanyaya sa inyo na wag lang tayong tagapakinig ng salita ng Diyos. Sa halip ating sinasabuhay ito at ibinabahagi ito sa ating kapwa.